Hello and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, for this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising sign na Capricorn for December 22 hanggang 28. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, at Rising sign nyo, dahil importante siya, sa dulo po ng video, may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto nyo pong ma-access ang ating upcoming predictive readings, i-click nyo lang po yung join button sa baba. And to support us, click the thanks button. Capricorn, how are you? So, meron tayo number 43. Details. So, ito na nga. medyo sa level ka ngayon ng evaluation. Kumbaga dito yung point na ano ba yung mga bagay na, kumbaga sa bahay, parang general cleaning ka ngayon. Ano ba yung mga bagay na kailangan na itapon? May mga pwede bang ipamigay? Baka kailangan ni friendship na ganito? Or meron mga pwedeng ibenta? Kasi pwedeng pagkakitaan dahil hindi mo namang ginagamit na. Now, it's the time for that. Actually, yun yung pinapakita ng cards dito, na you are in the level na kung saan you are may segregation na nangyayari. Nabubulok tsaka hindi nabubulok. Andoon na, especially with the connections that you have right now, worth it pa ba itong mga to i-keep? Or nasasayang na yung oras ko na nakikipag-communicate sa kanila? Andoon pa ba na baka nasasayang na yung oras ko kasi eto na yung mga ang dami nilang hanash na hindi ko na gusto. So, this is a moment na kung saan things will be changing. Pero before that, kumaga, may checklist ka muna tinitignan. Kasi you're in the process of segregating na. Hiwalay daw ang puti sa decolor. Pero ano ba yung crossing mo for now? So, meron tayo ng number 22, intentions. So, alam mo yung tipong may mga hinihintay ka na lang din. Ibalik muna sa'yo. May siguro possible, bago mo to ilayo sa'yo tong individual na to, may utang pa to, no? Na hinihintay mong magbayad muna. And then, once cleared na yon, poof, ano na siya, for the distant na talaga yung gagawin mo. And what I'm also seeing here kasi, kumbaga may mga hinihintay ka pang developments na mangyari. Kumbaga, once na na-receive mo na to, kumbaga parang sa investments na hindi mo na gusto yung pamamalakad ng mga nasa leadership, na pag nakuha mo na yung promise no sa investment, you're just going to pull out na lang. No questions, no explanation. Actually, hindi mo naman kailangan mag-explain about your actions, ang sabi ng card. Andoon yung punto na ang ginagawa mo naman is protecting yourself din. Doon sa actually sa intentions din ng ibang tao that is not good anymore. And of course, andun kasi you're trying to also make your life simpler. Mas pinapadali mo yung proseso at yung mga complications na hindi mo naman na kailangan, isa-isa mo siyang eliminate na siya. Now, ano ba yung desired card mo? So, we have your number 6, Mountain. May mga iba sa inyo talagang, ano ba, bakit gusto niyo magbakasyon sa dagat? Hindi ko naman meron. May mga iba sa inyo. However, a lot of you guys, and ang nakikita ko dito, is that you are also thinking of, tipong, mag-solo muna. Kumbaga, medyo off the grid, mag-disappear from a lot of people. Kasi, aminin naman natin, ang dami naman nasa paligid mo kasi na feeling nila they are so entitled na sa'yo. Yung tipong dapat kapag tinawagan ka, available ka agad. Or worse pa nga yung iba, nakakainis. Feeling nila kapag, elementary, pag may kaaway sila, dapat kaaway mo din. Ay, walang ganun May sarili, alam mo yung tipong matalino ka, Capricorn ka, hindi ka naman papatos sa mga ganung mga eksena nila sa buhay. Nakakaloka sila. So, yes, your detachment is very important. Ngayon,
Ano bang meron sa foundation mo? So, we have here is 45 sudden brace. Totoo ba? Talaga, isa ka sa mga nonchalant, no? Yung mga tipong nag-inarte na sa harapan mo yung tao para ikaw, okay. Siguro especially dito sa mga rising Capricorn. Ano yung dead marathon na lang muna kayo kasi you don't see the point na papatulan nyo pa. Kasi pagod na kayo sa drama. Andoon na yung point na kaya nga kayo may segregation na gagawin eh. Kasi nga, gusto nyo ng mas simpler na buhay eh. Medyo andun yung point na basta nyo tina-target na medyo minimalist. Siguro it comes with age din. Na andoon na na kaya nyo gustong medyo mag-detach. Kasi hindi, ayaw nyo na talaga ng mga inarte. Kumaga, nakakapagod. Nasasayang yung oras nyo, nasayang yung energy nyo sa mga hanas ng iba na unfortunately, wala naman ding kwenta. Alam mo yun? Mga hindi na nag-matured. So, there's no problem in detaching yourself from them. Actually, it's a healthy thing to do, ang sinasabi ng cards. Kasi hindi mo kailangan ng toxicity nila. Hindi mo kailangan na, alam mo yun, chismis is nice, pero to the point na maninira ng buhay, tapos wala nang basihan yung chismis, ay, pass. Now, in the past kasi, prominent sa'yo, we have your 44, strength. Alam mo yung point na, siguro ganun talaga, no? Kasi, although na, yung house, your ruler ka ng 10th house at andoon na, you're very concerned about career. Pero andun yung point na, syempre, when it comes to career, andun na, kailangan help tayo para lahat aangat. Pero andun kasi na, what I saw here kasi, yung ginawa nilang, hayaan mo si Capricorn na mag-help kasi alam na yan. Kumbaga, inasa na lang. Kumbaga, andoon na wala na silang self-improvement. Parang ang nga gano'n, nakanganga lang sila, waiting lang sila na kung ano yung ibibigay, ano yung next in line. It's so wrong. It's so rude of them, to be honest. Kasi, life is about give and take eh. Yes, andun lang yung point na mas naging ahead ka, mas knowledgeable ka, pero hindi ibig sabihin nun, dapat ikaw gagawa lahat or dapat nasa iyo lahat. No. Kasi in the future, ito yung magiging development mo. 11, balancing act. Literal. Ilulugar mo na yung sarili mo. Kumbaga, ano yung sabi nila? Medyo pangit siya pakinggan, pero may point naman. Magtrabaho ka ayon sa iyong sweldo. Walang masama na minsan yung nagkakaroon tayo ng above and beyond the call of duty. Kasi naniniwala ko na kailangan tayong mahalin din ang trabaho natin eh. Para mahalin din tayo pabalik. Pero andun yung mga punto kasi there are certain people na feeling tagapagmana ng kumpanya na puro sila utos. So, medyo ibabalik mo na talaga sa kanila. And what I'm seeing here, kasi even yung mga tao na feeling entitled sa buhay mo, sa mga kinikita mo, ilulugar mo talaga sila. Andun yung punto, if in your face, you're going to tell them, no, back off. This is mine, and I'm going to decide kung paano ko ito gagamitin at saan ko gagamitin. Kung na-resonate ka sa readings natin, don't forget to subscribe, like, and share. And to access, para magkaroon ka ng access upcoming predictive readings, click the join button sa baba. But sa ngayon, tuloy natin yung reading mo. Your physical environment, meron tayo ditong Fields of Dreams, number 21. Alam mo yung I like how you also set your mind na literal as a dreamer. Kasi, yun yung mga pangarap, yun yung mga bagay na bumubuhay sa atin eh. Yun yung mga bagay na nagtutulak sa atin para gawin at ma-achieve yung magkaroon ng mga achievements sa life natin. And it's a very good thing. Andoon kasi na, ang natutuwa ako sa'yo, hindi mo hinahayaan yung mga setbacks na naranasan mo, mga bad experiences from people, para pigilan ka to pursue
excellence para hindi to pumipigil sa'yo para i-target mo yung mga life goals mo. Pero andun yung point na ginagamit mo pa nga siya na parang wind beneath your wings para mas umangat ka. Parang, for you, oh, this is not a step back. This is actually, para sa'yo, this is actually a learning experience for me. Which is very good. Now, ano ba yung sa emotional environment mo ngayon? So, we have here is number 8, come together. Alam mo, yes, you need the support that you are asking. Ito yung emotional support. Alam mo yung tipong, ang concern ko lang din sa'yo, minsan di ka kasi nagkukwento sa dito ng come together. Alam mo yung gets naman namin na alam mo na yung gagawin mo. Pero gusto namin kasi marinig din yung kwento mo. Gusto namin marinig yung boses mo. Gusto namin malaman kung ano ba talaga nararamdaman mo. Mahirap mag-assume. Una-una hindi tayo mag-assumera, di ba? Hindi naman kami yung tipo na magigets namin yung mga gusto mong mangyari. You know what? Being open, yes, medyo hirap ka lang talaga. Madami sa inyo. But being open is one way of being in a very good relationship. Kasi, ang hirap namang magkaroon, ang relasyon ang isa sa mga foundations of relationship, di ba? It's actually communication. So, time to you to open up. And you know naman kung kanino ka mag-open up, who are the people that you can talk to, especially about your past. Kasi may mga unsettled, may mga unhealed part pa ng past mo na kailangan mabigyan mo ng tamang attention. Okay, so about your hopes and your fears, meron tayo dito is the Dragon Slayer, number 19. Alam mo yung tipong, since you are doing the segregation, kasi meron kang pinaplan and you're hoping that this plan you will be able to achieve it, mama-maximize na siya. Now, the card is saying here kasi, then, na isa sa mga hopes na isusupport ng universe sa'yo is andoon yung financial independence. Actually, meron iba sa inyo dito. May balak ba talaga kayo mag-solo ng bahay? Or ano yung tipong magkaroon kayo ng own place? Go! Ma-achieve nyo siya eh. Andoon lang na medyo may mga kailangan lang muna kayong tanggaling bara sa alulod sa life nyo. Kaya nga siguro nagsasegregate kayo. But things will work out fine naman. No. What is your possible yung future mo? So, we have your 37 clean house. Well, literal, kailangan mong maglinis ng bahay. Unang-una mag-holiday season na. Baka may mga bisita kayo. But, on top of that, literal to connected siya with the balancing. Okay. Andoon na literal, i-clean mo yung house mo, which is yourself, your relationships. I will not be surprised na magkakaroon yung iba sa inyo ng moment of yung tinatawag kong hermit mode, yung isolation para magkaroon ka ng self-reflection and andoon na papakinggan nyo yung ano ba talaga yung naramdaman nyo, tapos titingnan nyo ano ba yung nakikita nyo at ano ba yung mga nangyari. Kumbaga, pipiliin nyo kunin lahat ng mga information sa paligid nyo so that you can make a decision. Magkakaroon kasi ng hierarchy kayo. Ito close, ito semi-close. Ito pwede na. Hanggang to the point, ito acquaintance na lang siya. So, andoon na, i-level mo na yung mga connections mo in your life. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. To access our upcoming predictive readings, click the join button sa baba. So, maraming salamat, Capricorn. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon po. Mula po ito sa Baguio City. Have a great day, and bye for now.